Magandang araw sa ating lahat at welcome po muli sa ating munting channel. Ngayon ay pag-uusapan natin kung ano ang tunay na relihiyon na binabanggit sa Biblia. Paalala lamang na sa panonood dito ay kailangan ng bukas na isipan. Marami sa atin ang nagtatanong kung ano ang tunay na relihiyon. Ano nga ba ang tunay na relihiyon? Subukan natin itong sagutin ayon sa kung ano ang nasusulat sa Biblia. Nais kong sabihin na ang goal ng video ito ay hindi upang siraan ang sinuman o para magkaroon ng pagkakawatak-watak sa ating mga Kristiyano, kundi ay upang maunawaan natin ang ating misyon at priority dito sa mundong ibabaw. Hindi na kasi kaila sa ating lahat na karamihan sa mga tao, lalo na sa Pilipinas, ay nakatutok ang kanilang mga mata sa organisasyon na kanilang kinaaniban. Kaya naisip kong mabuti na siguro kung pag-usapan nga natin kung ano ba ang totoong relihiyon ng isang Kristiyano. Kaya't kung nais mo itong maintindihan at lumago sa iyong pagkakaunawa ay panoorin mo ang videong ito hanggang sa huli. Ano nga ba ang totoong relihiyon? Nasusulat sa James chapter 1 verse 27. Ang pagkarelihiyosong itinuturing dalisay at walang kapintasan ng Diyos Ama ay ito: ang pagtulong sa mga ulila at mga biyuda sa kahirapan nila at ang pagtalikod sa lahat ng kasamaan sa mundong ito. Paano ito naging relihiyon? Para mas maintindihan natin ito ay alamin muna natin ang ibig sabihin ng religion. Ayon sa Merriam-Webster's Dictionary ay ito ang nakasulat. Definition of religion. Number 1. Personal set or institutionalized system of religious attitudes, beliefs, and practices. Number 2. The service and worship of God or the supernatural. Commitment or devotion to religious faith or observance. Number 3. A cause, principle, or system beliefs held to with ardor and faith. So dito ay hindi lang ito tumutukoy sa mga organisasyon na religious groups, kundi ay tumutukoy din ito sa paniniwala, debosyon at pagtalima. Pwedeng ang isang relihiyon ay makadiyos at pwede rin ito ay makakulto o makademonyo. Pero syempre, sa ating mga Kristiyano ay nakatutok tayo sa Diyos through Jesus Christ, tulad ng nasusulat sa Hebrews chapter 12 verse 2. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula sa simula hanggang sa katapusan. Tiniis niya ang paghihirap sa krus at hindi niya ito ikinahiya dahil inisip niya ang kaligayahang naghihintay sa kanya, at ngayon nga ay nakaupo na siya sa kanan ng trono ng Diyos. Balikan natin ang nasusulat sa James chapter 1 verse 27. Ang pagkarelihiyosong itinuturing na dalisay at walang kapintasan ng Diyos Ama ay ito: ang pagtulong sa mga ulila at mga biyuda sa kahirapan nila at ang pagtalikod sa lahat ng kasamaan sa mundong ito. Kung babasahin po ito ay parang simple lang sa pangunawa na kailangan nating tulungan ang mga naghihirap sa buhay nila, lalo ng mga ulila at biyuda. Maganda po ang pagtulong sa kapwa dahil talagang ito ang isa sa utos ng Diyos na dapat nating ugaliin. Tulad ng pagtulong sa mga nangangailangan o naghihikaos o nagigipit sa kanilang mga buhay. Dapat natin silang kaawaan, at kung anumang mayroon tayo sa pisikal na aspeto, kung kaya nating i-share ay tumulong tayo, katulad ng pagkain o anong pwede nating ibigay. Tulad nga ng nasusulat sa Proverbs chapter 11 verse 24, ang mga taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit ang mga taong sakim ay hahantong sa kahirapan. Paalala mga kaibigan na dapat tayong magbigay, ngunit hindi nararapat na ang motibo natin sa pagbibigay ay para mapalitan ng mas malaking biyaya mula sa Diyos, kundi ay magbigay tayo dahil ito ang tunay na relihiyon base sa James 1:27 na ating binasa. At dahil ito ang nais ng Diyos na isabuhay natin, at dapat ito ay manifestation na lang ng ating faith sa Diyos through Jesus Christ. Dapat kasi nating maintindihan na nagbibigay tayo dahil naintindihan na natin na tayo ay nabigyan ng maraming biyaya through Jesus Christ. Ang mga biyayang ito ay tulad ng kaligtasan, pagkakaroon ng buhay, pagkatubos sa kasalanan by the blood of Jesus Christ, pagkalaya sa pananakop ng diablo, pagiging mayaman dahil sa nasa atin ang Diyos through Jesus Christ, at marami pang iba. At tandaan natin na tayo ay minamahal ng Diyos kahit noong tayo ay makasalanan pa lang. Ito yung nasusulat sa 1 John chapter 4 verses 19 to 21. Umiibig tayo sa Diyos dahil siya ang unang umibig sa atin. Ang nagsasabing mahal niya ang Diyos ngunit napupot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Dahil kung ang kapatid niya mismo na nakikita niya ay hindi niya mahal, paano pa kaya niya magagawang mahalin ang Diyos na hindi naman niya nakikita? Kaya ito ang utos na ibinibigay sa atin ni Kristo. Ang taong nagmamahal sa Diyos ay dapat ding magmahal sa kanyang kapatid. Nagbibigay po tayo ng may kasamang pagmamahal at lagi nating isapuso at isaisip na ginagawa natin ito not for our glory pero for the glory of God.
nagbibigay at nagmamahal tayo dahil ito ang buhay ng Panginoong Hesukristo na dapat nating gawin base na rin sa ating faith kay Lord Jesus Christ. Related po ito sa Law of Christ. Para sa dagdag kaalaman sa utos ni Kristo ay panoorin mo ang videong ito. Balik tayo sa tunay na relihiyon. Basahin natin muli ang James 1:27. Ang pagkarelihiyosong itinuturing na dalisay at walang kapintasan ng Diyos Ama ay ito: ang pagtulong sa mga ulila at mga biyuda sa kahirapan nila at ang pagtalikod sa lahat ng kasamaan sa mundong ito. Basahin din natin sa English NLT translation. Pure and genuine religion in the sight of God the Father means caring for orphans and widows in their distress and refusing to let the world corrupt you. Sa New King James naman, pure and undefiled religion before God and the Father is this: to visit orphans and widows in their trouble, and to keep oneself unspotted from the world. Sa ibang Tagalog translation ay ganito: ang dalisay at walang dungis na relihiyon sa harapan ng Diyos Ama ay ang pagdalaw sa mga ulila at sa mga babaeng balo sa kanilang paghihirap. Ito ay upang maingatan ang kanyang sarili na hindi mabahiran ng sanlibutan. Inulit-ulit ko po itong binasa sa inyo para hindi niyo po malimutan agad na ito ang totoong relihiyon. Hindi po yung pangalan ng mga organisasyon o sekta ng mga simbahang pinupuntahan natin. Dahil ang relihiyon na ating binasa mula sa Biblia ay gawain o buhay po ng bawat templo ng Diyos. Walang iba kundi tayong mga tinatawag na Christians. Ito yung nasusulat sa 1 Corinthians chapter 6 verses 19 to 20. Hindi ba't ang katawan niyo ay templo ng banal na espiritong nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Kung ganoon, ang katawan ninyo ay hindi sa inyo kundi sa Diyos. Dahil tinubos kayo ng Diyos sa napakalaking halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong mga katawan sa paraang ikapupuri ng Diyos. Again, ipapaalala natin na tayo ay tinawag na Christians hindi dahil nabautismuhan tayo sa relihiyong ito o sa anumang pangalan ng na-register na organization, kundi ay nagiging Kristiyano tayo dahil sinasabuhay natin ang buhay ng Panginoong Hesukristo. Yung naging buhay niya noong ang The Word ay nagkatawang tao bilang Lord Jesus Christ. So maliwanag na siguro, pwede na tayong mag-proceed sa tunay na relihiyon base sa Biblia. James chapter 1 verse 27. Ang pagkarelihiyosong itinuturing na dalisay at walang kapintasan ng Diyos Ama ay ito: ang pagtulong sa mga ulila at mga biyuda sa kahirapan nila at ang pagtalikod sa lahat ng kasamaan sa mundong ito. Ang tinutukoy ng mga biyuda at ulila dito ay walang iba kundi ang mga taong hindi nakakonekta sa Diyos through Jesus Christ. Maliban sa literal na mga ulila at mga biyuda ay dapat nating intindihin ang mas malalim na kahulugan nito. Na ang mga tinutukoy pala dito ay ang mga taong hindi nakakakilala sa Diyos Ama sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Hindi lang po ito yung mga nabiyuda na babae dahil maging mga lalaki ay kasama dito. Sila yung mga fatherless at mga widower. Sinabi sa teksto na ulila dahil nga nang magkasala ang tao mula sa Garden of Eden ay nahiwalay sila sa Diyos. Nahiwalay ang tao sa kanilang amang Diyos na lumikha sa kanila at nawala ang kanilang image of God. Naging anak sila ng Diablo kaya't sinabi ng Panginoon ang nasusulat sa John chapter 8 verse 44. Kayo ay sa inyong ama, ang Diablo. Ang mga masasamang hangarin ng inyong ama ang nais ninyong gawin. Siya ay mamamatay tao buhat pa ng pasimula. Siya ay hindi nanatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Kapag siya ay nagsasalita ng kasinungalingan, siya ay nagsasalita sa ganang kanya. Siya ay sinungaling at ama ng kasinungalingan. Naging anak ng Diablo ang tao dahil nga naiwalay na sila sa dapat sana ay totoo nilang ama na walang iba kundi ang Diyos Amang nasa langit. At dahil alam naman natin na masama ang Diablo ay hindi nito tinuturing na anak ang mga tao dahil hindi naman ito minamahal ang mga tao, pagkos ay sinisira lang ng Diablo ang mga tao. Gaya ng nasusulat sa John chapter 10 verse 10. Ang magnanakaw ay hindi pumarito malibang siya ay magnakaw, pumatay at maminsala. Ako ay naparito upang sila ay magkaroon ng buhay at magkaroon nito na may lubos na kasaganaan. Ang tinutukoy na magnanakaw dito ay ang Diablo, ngunit kahit nagkasala man ang tao ay hindi pa rin tayo tuloy ang binitawan ng Diyos Ama dahil ipinadala niya ang kanyang anak para tubusin tayo sa ating pagkakasadlak sa kingdom of Satan. Kaya't pinadala ng Diyos ang kaharian niya sa lupa through Jesus Christ para ang dating mga fatherless na tulad natin noon ay magkaroon din ng buhay na walang hanggan. Buhay na puno ng biyaya at pagmamahal at autoridad dahil sa Panginoong Hesukristo. Nasusulat sa John chapter 3 verse 36. Siya na sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ang hindi sumasampalataya sa anak ay hindi makakakita ng buhay. Subalit ang galit ng Diyos ay nananatili sa kanya.
Tayong mga Kristiyano ngayon ay dating mga fatherless noong hindi pa natin nakilala at tinanggap ang Panginoong Hesukristo bilang ating tagapagligtas at bilang ating ulo. Dahil base sa paliwanag ng Panginoong Hesukristo ay iisa lang ang Amang nasa langit. Ito yung nasusulat sa Matthew chapter 23 verse 9. Huwag ninyong tawaging Ama ang sinuman dito sa lupa sapagkat iisa ang inyong Ama na nasa langit. Dito pa ay maliwanag na sinabi mismo ng Panginoong Hesukristo na iisa lang ang Father nating mga Kristiyano. Siya ang Father God na nasa langit. Dito nga po ay dapat nating maintindihan na ang mga fatherless na tinutukoy sa James chapter 1 verse 27 ay ang mga taong hindi nakikilala ang Diyos Ama. Kaya't madali na lamang silang naiikayat na tawagin ang ibang mga tao na kanilang father. Of course, ibang usapan na pag yung physical na father natin sa biological na aspeto ang tinutukoy. Ang tinutukoy kasi na father sa Matthew chapter 23 verse 9 ay ang ating Father God in Spirit na nasa langit. Siya po yung nagbuga ng Holy Spirit sa atin na kung tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo bilang ating tagapagligtas at minemeditate natin ay muling nabuhay ang Holy Spirit sa atin. Kaya po ang Father God ang ating Father in Spirit. Kung hindi mo pa naintindihan ang Holy Spirit na nasa iyo ay panoorin mo ang videong ito. Balikan ulit natin yung James chapter 1 verse 27. Ang dalisay at walang dungis na relihiyon sa harapan ng Diyos Ama ay ang pagdalaw sa mga ulila at sa mga babaeng balo sa kanilang paghihirap. Ito ay upang maingatan ang kanyang sarili na hindi mabahiran ng sanlibutan. Sinabi naman dito na pagdalaw sa mga babaeng balo sa kanilang paghihirap. Ang babaeng sinasabi dito ay parehas din lang sa mga taong fatherless. Sila naman ay mga groomless o walang groom. Sila naman yung mga taong maliban sa hindi kilala ang God the Father ay hindi rin nila kilala ang groom o asawa nila na walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Bakit naman sila tinawag na naghihirap? Dahil kapag malayo ang isang tao o wala itong koneksyon sa Diyos ay talagang kawawa ito at naghihirap. Dahil kung absent ang kingdom of God sa buhay ng isang tao ay siguradong nasa kanya ang kingdom of Satan. Para mas maintindihan mo ito ay panoorin mo ang videong ito. Naging balo sila dahil sa kasalanan. Nahiwalay din sila sa Diyos dahil sa kasalanan. Pero kung makikilala nila ang Diyos through Jesus Christ ay tiyak na hindi na sila maghihirap at hindi na sila groomless. Naalala niyo ba ang parables of the 10 virgins? Hindi ba't sa parable ay may hinihintay silang groom? Ito yung nasusulat sa Matthew chapter 25 verses 1 to 13. Ang mga virgins na ito ay tumutukoy sa mga taong nakilala ang Diyos through Jesus Christ at hinihintay nilang pagbabalik ng kanilang groom. Maliwanag na pinapahayag dito na hindi na balo ang taong nakakakilala at naghihintay ng pagbabalik ng groom na walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Sa James 1:27 ay pinapaliwanag na lahat ng mga nakakakilala ng kanilang groom at nakakakilala ng kanilang Amang nasa langit ay dapat din daw nilang ibahagi ang kanilang nalalamang magandang balita sa mga taong hindi pa nakakaalam nito. Dahil nga ang mga taong ito ay nasa ilalim pa rin ng kaharian ng dyablo. Binubulag pa rin sila ng demonyo para hindi nila makilala ang kanilang tunay na ama at groom. Ito yung nasusulat sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Ayaw nilang maniwala sa magandang balita dahil ang kanilang mga isipan ay binulag ni Satanas na naghahari sa mundong ito. Binulag niya sila para hindi nila maintindihan ang magandang balita tungkol sa kapangyarihan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Hindi nakikilala ng mga tao ang Diyos through Jesus Christ dahil sila ay binubulag ng dyablo. Kaya trabaho natin ito bilang mga Kristiyano na nakaintindi na ipaintindi sa mga taong hindi naintindihan ang regalo o grace na bigay sa kanila ng Diyos through Jesus Christ. Nariyan po kasi ang grace of God mahigit 2,000 taon na pong trinabaho ng Panginoong Hesukristo. Ang kailangan mo lang gawin ay tanggapin o kainin ito at nguyain at isabuhay para mabuhay ka rin sa buhay ni Kristo o sa law of Christ. Nasusulat sa Romans chapter 12 verse 6. Iba't iba ang kakayang ibinigay sa atin ng Diyos ayon sa kanyang biyaya. Kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung ang kaloob ng isang tao ay pagpapahayag ng salita ng Diyos, kailangang ipahayag niya ito ayon sa kanyang pananampalataya. Ito po ang tunay na relihiyon na tinutukoy sa Biblia. Hindi po yung nagpaparemihan lang ng miyembro sa bahay-sambahan na kinuha rin lang ang pangalan sa Biblia dahil hindi po yan makakapagligtas. Marami po kasi tayong mga kaibigan dyan na nagsasabing kapag sumali ang isang fatherless o balo sa kanilang organisasyon ay ligtas na sila. Pero ang totoo po ay maling-mali po ang aral na ito dahil hanggat hindi naintindihan ng isang tao kung ano ang dapat niyang isabuhay na walang iba kundi ang law of Christ ay hindi pa rin siya maliligtas. Dapat nating maintindihan na ang organization dapat ang nagtuturo sa nasa James chapter 1 verse 27.
Sinasabi din kasi dito na totoong dapat nating ipamalita ang tungkol sa magandang balita sa buong mundo na ang target natin ay ang mga ulila at mga balo. Pero wag din nating kaligtaan na wag din tayong magpakurap sa kaugalian ng mundo. Kapag kinakalat kasi natin na ang organisasyon natin ang dahilan para maligtas ang isang tao at dadagdagan pa natin na ang hindi makakasama sa organisasyon na ito ay hindi maliligtas, parang hindi na po ang Diyos ang nagsasalita para sa atin, kundi ay nahaluan ng pangangaral na ito ng korupsyon. Hindi po tayo naging Kristiyano para magkaroon ng battle of the religion as organization, kundi ay naging Kristiyano tayo para makisama tayong ikalat ang utos ni Kristo. Dahil ito ang totoo at ang basehan natin ngayon ay ang nasa Biblia base na rin sa James chapter 1 verse 27. Nasusulat pa sa 2 Corinthians chapter 10 verses 3 to 4. Kahit na namumuhay kami rito sa mundo, hindi kami nagkikipaglaban sa mga kumokontra sa katotohanan ng ayon sa pamamaraan ng mundo. Sa halip, ang kapangyarihan ng Diyos ang aming armas. Iyon ang aming ginagamit na panlaban sa mga maling pangangatuwiran ng mga taong mapagmataas at ayaw maniwala sa mga turo ng Diyos. Sinisira namin ang kanilang maling pangangatuwiran na tulad ng matibay na pader na humadlang sa kanila na makilala ang Diyos. Kinukumbinsi namin silang sundin ang mga utos ni Kristo. Dito nga po ay maliwanag na ang mga naunang apostol ay hindi nagtitipon ng mga magiging miyembro ng kanilang grupo. Ang totoo ay wala silang tinayong organisasyon na kanilang ibinibida sa mga tao. Sa halip ay ang utos ni Kristo ang kanilang ikinakalat at ibinabahagi sa mga fatherless at mga balo. Dahil ito nga ang tunay na relihiyon ayon na rin sa James chapter 1 verse 27. Ang tunay na relihiyon ay nasa spiritual na aspeto na hindi nakikita o nahahawakan sapagkat ito ay nasa gawa ng manifestation ng faith natin sa Diyos through Jesus Christ. Ngunit hindi rin ibig sabihin na walang silbi ang mga organisasyon na religion ngayon dahil dito rin naman tayo nagpupulong-pulong at dito rin tayo nagtitipon-tipon para palakasin ang pananampalataya ng bawat isa. Gaya ng nasusulat sa Hebrews chapter 10 verse 25. Huwag nating pababayaan ang mga pagtitipon natin gaya ng nakaugalian na ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw. Siyempre, maging ako po ay kasabi rin ng organisasyon na relihiyon at simbahan. Pero hindi kasi ang pangalan ng aming simbahan ang aking ibinabahagi, kundi ang pangalan ng Panginoong Hesukristo na biyayang mula sa Diyos Amang nasa langit. Importante ang pagtitipon-tipon ng mga Kristiyano para palakasin ang pananampalataya ng isa't isa sa Diyos through Jesus Christ. Pananampalataya po sa Diyos ang tinutukoy at hindi yung pananampalataya sa organisasyon. Dapat ay huwag nakatutok ang ating mga mata sa church organization na mga ito dahil sa Diyos lang dapat tayo nakatingin through Jesus Christ. Nasusulat sa Colossians chapter 3 verses 1 to 4. Binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya sikapin ninyong makamtan ang mga bagay na nasa langit kung saan naroon si Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Doon ninyo ituon ang isip nyo at hindi sa mga makamundong bagay, sapagkat namatay na kayo sa dati ninyong buhay. At ang buhay ninyo ngayon ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang buhay ninyo at kapag dumating na ang panahon na nahayag na siya, mahayag din kayo at makikibahagi sa kapangyarihan niya at karangalan. Sinasabi ditong si Kristo na ang ating buhay kapag naging genuine Christian na tayo. Ibig sabihin ay Christ-centered ang ating buhay. Wala na tayong pakialam sa mga politiko at iba pang mga kaugalian na mula sa mundo o hindi tugma sa utos ng Diyos through Jesus Christ. Ang trabaho natin bilang trabahador ng Diyos through Jesus Christ ay winning souls para sa mga fatherless at mga balo para maibalik natin sila sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Hindi ang magparami ng miyembro ng organisasyon para mas yumaman ng organisasyon ang layunin natin. May mga nababasa kasi ako na nagko-comment na nakatuon talaga sila sa pangalan ng kanilang mga relihiyon at sinasabi nilang ito daw ang tama at hindi maliligtas ang hindi makakasama dito. Para sa akin, ang mga taong ganito po ang estilo ng pag-eebanghelyo ng utos ng Panginoong Hesukristo ay hindi pa rin tuluyang nakalaya. Sa tingin ko po ay hindi talaga nila naintindihan ang law of Christ o buhay ni Kristo na dapat isabuhay ng mga tao. Bagkus ay binubulag pa rin sila ng dyablo para huwag maituro ang tunay na utos ni Kristo. Alam niyo po ba kung ano ang sakit na marami sa ating mga Kristiyano? Ito po ang espiritu ng relihiyoso. Kung pamilyar po kayo sa New Testament ay ito po ang sakit ng mga Pariseo at mga Saduceo noon. Nasa kanilang espiritu ng relihiyoso na absent naman ang gabay ng Santo Espiritu. Nasusulat sa Colossians chapter 2 verses 20 to 23. Namatay kayong kasama ni Kristo at pinalaya sa mga walang kabuluhang pamamaraan ng mundo.
Kaya bakit namumuhay pa rin kayo na parang mga makamundo? Bakit sumusunod pa rin kayo sa mga tuntuning tulad ng huwag hahawak nito, huwag titikim niyon, huwag hihipon yan? Ang mga ito'y batay lang sa utos at turo ng tao tungkol sa mga bagay na nawawala pagkatapos kainin o inumin. Sa unang tingin, parang may karunungan ang mga ganitong katuruan tungkol sa gusto nilang pagsamba, pagpapakumbaba at pagpapahirap sa sariling katawan. Pero ang totoo, wala namang naitutulong ang mga ito sa pagpipigil sa masasamang hilig ng laman. Dito nga po ay walang magiging silbi ang lahat ng pagiging relihiyoso at mga sinusunod na ritual kung hindi rin naintindihan ng isang tao ang tunay na dahilan kung bakit niya ito ginagawa. Pero ulitin natin na sa ating mga Kristiyano ay ginagawa natin ang nasa James chapter 1 verse 27 dahil nga sa faith natin sa utos ni Kristo. Ito ay ginagawa natin for the glory of God at hindi for the glory of church or glory of men. Nasusulat sa 2 Corinthians chapter 4 verse 15, ang lahat ng paghihirap namin ay para sa inyong ikabubuti, para lalo pang dumami ang tumanggap ng biyaya ng Diyos, at habang dumarami ang tumatanggap ng biyaya ng Diyos, dumarami din ang nagpapasalamat sa Kanya at dahil dito ay mapupuri siya. So nasabi nga po sa tekstong ito ang isang dahilan kung bakit tayo nag-iebanghelyo ng Gospel of Grace ng Diyos through Jesus Christ. Dahil ito po ay for the glory of God. Ito ay para maibalik at maikonek ang mga tao sa Diyos through Jesus Christ. Ulitin natin na totoong may original sin na siyang naghiwalay ng tao sa Diyos. Pero ito ay muling inayos ng Diyos through Jesus Christ sa pamamagitan ng kanyang dugo na iniyalay niya sa krus. Ang totoo ay hindi lang sa krus dahil maging sa Holy of Holies sa langit ay nakarating na rin ang blood of Christ doon. Kaya siya nagtagumpay sa langit, sa lupa at sa ilalim ng lupa. Pero yan po ay pag-uusapan natin sa ibang video. Mag-focus lang po tayo sa tunay na relihiyon na atin nang napag-usapan kanina na nasusulat sa James chapter 1 verse 27. Mahaba na tong video pero tuluyan natin para mas maintindihan natin na hindi natin dapat ituon ang ating faith sa ating organizational religions. Gawin nating halimbawa ang itinaas na ahas noon ni Moises sa ilang. Ito yung nasusulat sa Numbers chapter 21 verse 9. Kaya gumawa si Moises ng tansong ahas at inilagay niya ito sa dulo ng isang tukod. Ang mga nakagat ng ahas na tumingin sa tansong ahas ay hindi nga namatay. Sa panahong iyon kasi ay nagrebelde ang mga tao sa Diyos dahil napagod sila sa ilang at sa kakakain sa mana. Kaya't nagpadala ang Diyos ng maraming ahas at pinagkakagat ang mga Hudyo. Marami ang namatay pero inutusan ng Diyos si Moises para gumawa ng estatwang bronseng ahas. Nang tumingin ang mga Hudyong nakagat ng ahas dito ay nalunasan sila at nabuhay. Pero sa pagtagal ng panahon ay naging iba ang dating ng pangyayaring ito sa mga Hudyo. Hindi kasi nila naintindihan na foreshadow lang ito ng Panginoong Hesukristo, kaya't sa pagdaan ng panahon ay naging ito na ang kanilang sinasamba. Naging nakatuon na dito ang kanilang faith at naging parang ito tuloy ang may kapangyarihan imbes na ang Diyos sana. Nasusulat sa 2 Kings chapter 18 verse 4. Ipinatanggal niya ang mga sambahan sa matataas na lugar. Ipinadurog ang mga ala-alang bato at ipinagiba ang mga posteng simbolo ng diyosang si Ashera. Ipinadurog din niya ang tansong ahas na ginawa ni Moises. Dahil mula noong nagsunog dito ng insenso si Moises ay sinamba na ito ng mga mamamayan ng Israel. Tinawag na Nehushtan ang tansong ahas. Dito nga po ay sinabing sinamba ng mga tao ang bronseng ahas at pinangalanan pang Nehushtan. Kaya't pinatanggal o pinagiba ito ng isang haring makadiyos sa panahong iyon na si King Hezekiah. Siguro naman po ay nagets nyo na ang idea na noong una ay ginamit ng Diyos ang bronseng ahas para sa ikabubuti ng mga Israelita. Pero nang magtagal ay naging iba ang tingin nila dito. Yung glory sana na ibibigay nila sa Diyos ay binibigay na nila sa bronseng ahas. Ito rin po ang paliwanag kung bakit hindi po tayo dapat sumamba sa mga ribulto dahil ang glory ay dapat lang po na para sa Diyos at diretsyong para sa Diyos. Nasusulat sa Psalms chapter 135 verses 15 to 18. Ang mga Diyos ng ibang mga bansa ay mga yari sa pilak at ginto na gawa ng tao. May mga bibig ngunit hindi nakakapagsalita. May mga mata ngunit hindi nakakakita. May mga tainga ngunit hindi nakakarinig at sila'y walang hininga. Ang mga gumawa ng Diyos-Diyosan at ang lahat ng nagtitiwala rito ay matutulad sa mga ito na walang kabuluhan. Okay, so maliwanag naman siguro na nakuha nyo na yung idea na yung gloria na para sana sa Diyos ay napupunta na tuloy sa mga ribulto na gawa lang naman ng mga tao, tulad ng bronseng ahas noong panahon ni na Moises. Ngayon, subukan nyong i-divert ito sa relihiyon o sa organisasyon.
Sa panahon ngayon ay madami ang nagpapabida ng kani-kanilang kinaanibang grupo at sinasabing sa pagsali sa grupong ito ay maliligtas ang isang tao. Dito na nagkakaroon ng pagkakamali. Inutusan ng Diyos ang mga tao noon para sama-samang magsamba for the glory of God. Pero sa panahon ngayon ay parang nagiging iba na ang pagkakaintindi ng mga tao. Mas nakafocus na sila sa relihiyong organisasyon. Ito na raw ang nagliligtas sa isang tao na mapapasama dito. Dapat nating intindihin na yung glory of God na para sana sa Diyos ay napupunta na sa organisasyong relihiyon. So you see mga kaibigan, malinaw naman siguro na hindi dapat tayo nakatutok sa pangalan ng ating relihiyon dahil hindi ito ang may kapangyarihan para iligtas tayo. Ang tanging may kapangyarihan para magligtas sa atin ay ang Diyos through Jesus Christ. Ito kasi ang dapat nating intindihin. Sino ba ang may dugo nang bumili sa atin mula sa kasalanan, kasama ng original sin at iba pang mga uri ng sumpa at kamatayan? Ang relihiyon na organization po ba ang nag-alay ng kanyang dugo para matubos ang mga tao sa kasalanan? Maliwanag po na hindi. Kaya't huwag pong lumiko yung faith natin mula sa Diyos through Jesus Christ patungo sa relihiyong organization. Tanging ang Panginoong Hesukristo lang po ang nakapag-alay ng kanyang dugo para sa ating kaligtasan. Kaya't dapat ay siya ang ating ibida for the glory of God. Ang totoong relihiyon ay ang pagpapalaganap ng ginawa ng Diyos na pagliligtas sa ating mga dating ulila at balo. Ito yung pagpapalaganap ng Gospel of Grace ng Diyos through Jesus Christ na nagtagumpay na at naitaas na sa lahat ng bagay sa langit, sa lupa at sa ilalim ng lupa para sa ikalululahati ng Diyos Ama. Ito yung nasusulat sa Philippians chapter 2 verses 9 to 11. Kaya naman, itinaas siyang lubos ng Diyos at binigyan ng titulong higit sa lahat ng titulo, upang ang lahat ng nasa langit at lupa at nasa ilalim ng lupa ay luluhod sa pagsamba sa Kanya at kikilalanin ng lahat na si Hesukristo ang Panginoon sa ikapupuri ng Diyos Ama. Ngayon mga kaibigan, ang tanong, naintindihan na ba talaga natin ang Gospel of Grace na biyayang mula sa Diyos through Jesus Christ? O nabubulag pa rin tayo ng dahil sa kagagawan ng kaaway na dyablo? Ikaw lang ang makakasagot nito kaibigan, at inaanyayan ko po kayong mag-comment sa baba para sa inyong iniisip. Maraming salamat sa inyong panonood at God bless sa ating lahat.